Panginoon, kung ito man ang pagsubok na nakalaan para sa akin ngayong gabi, bigyan niyo po ako ng lakas ng loob na kayanin ang lahat. Alena, huwag ka nang magdrama dyan. Amoy ng opisina yan, kaya huwag kang masyadong paranoid. Ang boses na yon ni Andre ay parang malamig na kutsilyo na pumatay sa lahat ng natitirang pag-asa sa puso ko. Nakatayo ako sa gitna ng aming kwarto habang hawak ang itim niyang suit jacket. Ang amoy na humahampas sa aking ilong ay hindi amoy ng semento, alikabok o murang kape sa construction site. Ito ay ang mamahaling amoy ng sweet jasmine. Ang eksaktong pabango na 3 taon nang ginagamit ni Celine, ang pinakamatalik kong kaibigan mula pa noong kolehiyo. Nanigas ang buo kong katawan, pakiramdam ko ay nawala ng hangin ang aking mga baga, at bumagal ang tibok ng aking puso. Ang aking mga daliri ay nag-umpisang manginig nang makita ko ang maliit na guhit ng pinkish foundation sa malapit sa kwelyo ng damit. Nais kong magsalita, nais kong sumigaw at magtanong, ngunit walang boses na lumalabas sa aking lalamunan. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na kabog ng sarili kong dibdib. 15 taon. 15 taon kong tinalikuran ang aking pangarap na maging isang kilalang arkitekto. Iniwan ko ang aking lisensya, ang aking mga pangarap na gusali, at ang aking sariling pangalan para lang maging isang tahimik na asawa sa tabi ni Andre at maging ina kay Maya. Noong nagsisimula pa lang ang kanyang maliit na kumpanya, ako ang nagpuyat sa mga gabi para sa mga unang draft ng kanyang mga proyekto. Ako ang nagtiis sa tipid na buhay habang sinasabi niya sa akin na hintayin ko lang ang panahon na makabalik ako sa aking propesyon. Pero ang panahong iyon ay hindi kailanman dumating. Sa halip, naging isang katulong na lang ako sa paningin ng kanyang pamilya. Alena, bakit nakatayo ka lang dyan? Ang bagal-bagal mo talagang kumilos. Biglang bumukas ng malakas ang pintuan ng kwarto. Pumasok si Mama Corazon, ang aking biyenan, na may dalang mga platong hindi pa nahuhugasan. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na may kasamang matinding pangmamaliit sa kanyang mga mata. Dumating na ang mga bisita para sa anniversary niyo ni Andre. Pero hanggang ngayon ay hindi ka pa nag-aayos. Ang swerte-swerte mo na nga dahil pinapakain ka ng anak ko kahit wala ka namang ambag sa bahay na ito. Tapos ganyan pa ang ibabalik mo sa amin. Bawat salita ng aking biyenan ay parang karayom na tumutusok sa aking dignidad. Ngunit bago pa ako makasagot, tumunog ang telepono ni Andre sa ibabaw ng mesa. Lumingon si Andre at mabilis na kinuha ang telepono, ngunit hindi bago ko makita ang pangalan sa screen. Isang mensahe mula kay Celine. Nakarating ka na ba sa bahay niyo? Pakisabi kay Alena na huwag niyang kalimutang dalhin ang mga lumang folders sa bodega bukas. Hindi man lang nagbago ang mukha ni Andre habang mabilis niyang itinatago ang telepono sa kanyang bulsa. Tiningnan niya ako nang walang anumang bakas ng awa o pagmamahal. Mag-ayos ka na sa ibaba, Alena. Huwag mong ipapahiya ang pamilya natin sa harap ng mga bisita. Tinalikuran nila ako pareho, si Mama Corazon na patuloy sa pagbubulong-bulong ng mga panlalait, at si Andre na tila walang anumang kasalanang ginawa. Nahirapan akong huminga. Ang aking mga tuhod ay nanginginig at halos bumagsak ako sa sahig. Ngunit sa gitna ng matinding sakit at kawalan ng pag-asa, may isang bagay na nagbago sa loob ko. Ang matinding pagmamahal na iningatan ko ng 15 taon ay mabilis na napalitan ng malamig na katotohanan. Hindi ako pwedeng umiyak sa harap nila, hindi ako pwedeng magmakaawa. Sa isang mabilis at hindi pinag-isipang pagkilos na dala ng matinding galit at sakit, kinuha ko ang jacket ni Andre. Mabilis ko itong itiniklop at ipinasok sa pinakailalim ng aking pribadong cabinet sa sulok ng kwarto. Kinuha ko ang maliit ng pilak na susi, inilagay iyon sa aking palad, at pilit na itinikom ang aking kamay hanggang sa mabaon ang matulis na dulo nito sa aking balat. Ang sakit sa aking palad ang nagpaalala sa akin na buhay pa ako at kailangan kong maging matatag. Ito ang unang ebidensya, ang inisyal na patunay ng kanilang pagtataksil. Pumunta ako sa kusina para kumuha ng baso ng tubig upang palamigin ang aking nag-aapoy na dibdib. Sa gilid ng hapagkainan, nakaupo ang aming 13 taong gulang na anak na si Maya. Hawak niya ang kanyang telepono habang gumagawa ng kanyang takdang aralin. "Mommy!" Mahinang tawag ni Maya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at takot. "Bakit, anak? May kailangan ka ba?"
Tanong ko habang pinipilit kong ayusin ang aking boses upang hindi niya mapansin ang aking pagkabagabag. Lumapit si Maya sa akin at inabot ang kanyang telepono. Mommy, tumunog po kasi ang tablet ni Daddy kanina habang nasa banyo siya. Nag-sync po ang voice record sa telepono ko. Pindot ni Maya ang play button sa screen ng kanyang telepono. Sa gitna ng katahimikan ng kusina, umalingaw-ngaw ang malinaw at whispered na boses ni Andre mula sa speaker. Hayaan mo lang si Alena na maglinis at mag-asikaso sa bahay ngayong gabi. Pagkatapos ng salo-salo kasama si Mama, pupunta ako dyan sa kondo mo. Mabilis lang to, mahal ko. Habang umalingaw-ngaw ang boses ni Andre mula sa speaker ng telepono ni Maya, pakiramdam ko ay itinaksak ang isang napakalamig na kutsilyo sa aking likod. Ang lalaking pinaglingkuran ko sa loob ng 15 taon. Ang lalaking ipinagpalit ko ang aking sariling mga pangarap para lang itaguyod ang kanyang tagumpay, ay walang pag-aalinlangang tinawag na mahal ang pinakamatalik kong kaibigan. Natingnan ko ang aking anak. Ang mga mata ni Maya ay puno ng takot at pag-aalala. Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang maliit na kamay at dahan-dahang pinatay ang audio recording. Pilit akong ngumiti, kahit na ang aking mga labi ay nanginginig sa matinding galit at sakit. Huwag kang mag-alala, Maya. Walang masamang mangyayari. Burahin mo na ang file na ito sa telepono mo at magpatuloy ka na sa pag-aaral. Ako na ang bahala sa lahat. Nang makapasok si Maya sa kanyang silid, pumasok ako sa maliit na silid-aklatan sa sulok ng aming bahay. Ito ang lugar kung saan itinago ni Andre ang kanyang mga papeles para sa kumpanya. Dati, hindi ko kailanman pakikialaman ang kanyang mga gamit dahil buo ang tiwala ko sa kanya. Ngunit ngayong gabi, ang tiwalang iyon ay tuluyan ng nadurog. Binuksan ko ang kanyang bagong folder ng mga proyekto na nakalapag sa mesa. At doon, sa ilalim ng mga kontrata at resibo, nakita ko ang isang bagay na lalong nagpaalala sa akin kung gaano katindi ang kanilang pagtataksil. Ito ay ang mga blueprint para sa isang malaking resort project sa Tagaytay. Ang bawat linya, ang bawat anggulo ng gusali, at ang espesyal na disenyo ng bubong ay pamilyar sa akin. Ito ang mismong proyekto na iginuhit ko 7 taon na ang nakararaan noong mga gabi na pilit naming itinataas ang kumpanya mula sa wala. Ito ang aking obrang pangarap. Ang disenyo na ibinuhos ko ang aking puso at kaluluwa. Ngunit nang tingnan ko ang kanang sulok ng papel, kung saan nakalagay ang pangalan ng arkitekto, nawalan ako ng Bernardo. Nakalagay doon ang pangalan ni Selene Ramos bilang principal architect at ang pangalan ng kumpanya ni Andre bilang may-ari ng intellectual property rights. Anong ginagawa mo rito, Alena? Nagulat ako nang marinig ang boses ni Andre mula sa pintuan. Mabilis kong ibinaba ang hawak kong papel at pilit na ginawa ang aking boses na maging kalmado. Lumingon ako sa kanya habang nakatayo siya sa liwanag ng ilaw. May hawak na baso ng alak. Inaayos ko lang ang mga gamit mo. Nakita ko itong draft para sa Tagaytay Resort, malamig kong sagot. Pamilyar sa akin ang disenyong ito, Andre. Ito ang disenyong ginawa ko noong mga panahong nagkakasya lang tayo sa sardinas para makatipid. Tumingin si Andre sa akin nang walang anumang bakas ng pagkakasala. Kumuha siya ng isang lagok ng alak at pilit na tumawa ng mahina. Pati ba naman yan, pag-aawayan natin? Binitawan mo na ang pagiging arkitekto, 15 taon na ang nakararaan, Alena. Hindi mo na nagagamit ang lisensya mo. Para maipasa natin ang proyektong ito sa bangko at makakuha ng malaking loan, kailangang nakapangalan yan sa isang aktibong arkitekto katulad ni Selene. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Ginagawa ko ito para sa pamilya natin. Para sa pamilya natin, ang mga salitang iyon ay parang isang napakalaking kasinungalingan na ibinato sa aking mukha. Hindi lang niya ninakaw ang aking kabataan at ang aking pagkababae. Ninakaw rin niya ang aking talento at ang aking karangalan upang payamanin ang kanyang sarili at ang kanyang kabit. Hindi ako nakipagtalo, tumangulang ako ng dahan-dahan at tumalikod. Alam kong kung magagalit ako ngayon, magiging alerto sila at itatago ang mga ebidensya. Kailangan kong maging mas matalino sa kanila. Kinuha ko ang aking telepono at mabilis na kinuhaan ng litrato ang bawat pahina ng blueprint. Pati na rin ang lumang draft sa aking sketchbook na mayroong aking orihinal na lagda at petsa noong ginawa ko ito.
ipinadala ko ang lahat ng mga litratong ito sa isang bagong email address na ako lang ang nakakaalam. Pagpasok ko sa aming kwarto habang tulog na si Andre, kinuha ko ang aking personal na telepono. Naghanap ako sa aking mga lumang kontak hanggang sa mahanap ko ang numero ng isang tao na matagal ko nang hindi nakakausap. At Tyver Arturo Villena, ang dating matalik na kaibigan at legal counsel ng aking yumao na ama. Mabilis akong nag-type ng isang maikling mensahe sa kanya sa gitna ng kadiliman ng gabi. At Tyver Arturo, kailangan ko po ng inyong tulong. Nais ko pong magsampa ng habla para sa pagtataksil at pagnanakaw ng ari-arian. Maaari po ba tayong magkita bukas ng umaga sa isang lihim na lugar? Habang hinihintay ko ang kanyang tugon, tiningnan ko ang screen ng aking telepono. Ang litrato ng aking orihinal na draft na mayroong aking sariling lagda ay nagliliwanag sa gitna ng dilim. Ito ang magiging unang sandata ko laban sa kanilang dalawa. Habang tahimik ang buong bahay sa madaling araw, mabilis kong inilagay ang isang napakaliit na hidden camera sa loob ng estante ng mga libro sa aming sala. Ang anggulo nito ay direktang nakatutok sa hapagkainan at sa pinto ng opisina ni Andre. Ito ang lugar kung saan madalas mag-usap si Mama Corazon at si Andre kapag naiwan silang dalawa nang walang ibang nakakakita. Kinaumagahan, bago ako umalis para makipagkita kay Atizer Arturo Villena, nagpaalam ako kay Mama Corazon na pupunta ako sa palengke upang bumili ng mga sariwang sangkap para sa aming hapunan. Nakita ko ang malamig at walang pakialam niyang titig sa akin habang tumatango nang walang anumang sinasabi. Sa kanyang mga mata, ako ay isang kasambahay lamang na walang ibang tungkulin kundi ang magsilbi. Ngunit hindi ako pumunta agad sa palengke. Pagkatapos ng aking lihim na pakikipag-usap kay Atercion Arturo sa isang maliit na kainan, kung saan ipinakita ko ang mga ebidensya ng aking mga nakaw na disenyo at ang mga voice record mula sa telepono ni Maya, agad akong bumalik sa aming bahay. Pumasok ako sa pinto sa likod at dahan-dahang umakyat sa silid ng aking anak upang suriin ang live feed mula sa aking telepono. Ang nakita at narinig ko sa screen ay lalong nagpadurog sa natitirang respeto ko sa pamilya ng aking asawa. Nakatayo si Mama Corazon sa gitna ng sala kasama si Selene. Hawak ng aking biyenan ang dalawang kamay ni Selene habang nakangiti ng napakalapad. Isang ngiti na hindi niya kailanman ipinakita sa akin sa loob ng 15 taon ng aking pagsisilbi sa kanya. Celine, hiha, napakagaling mo talaga. Dahil sa tulong mo sa kumpanya ni Andre, unti-unti nang nakikilala ang pamilya natin sa negosyo. Malambing, nasabi ni Mama Corazon. Kumuha si Mama Corazon ng isang maliit na kulay, pulang velvet box mula sa kanyang bag at binuksan ito. Sa loob ay nagniningning ang isang lumang singsing na may berdeng hiyas, ang pamanang alhas ng pamilya Villamor na ipinasa pa mula sa lola ni Andre. Noong bagong kasal kami ni Andre, itinaas ko ang aking kamay upang hilingin ang respetong nararapat sa akin at nanalangin na tanggapin niya ako. Ngunit sinabi ni Mama Corazon na ang singsing na iyon ay para lamang sa babaeng may totoong halaga sa pamilya. Iningatan ko ang singsing na ito para sa tamang babae, patuloy ni Mama Corazon, habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Selene. Isang babaeng may edukasyon, may sariling karera, at makakatulong sa tagumpay ng anak ko. Hindi katulad ni Elena na walang ginawa, kundi ang umasa at maging palamunin sa bahay na ito. Ngumiti si Selene nang may pagmamayabang at hinawakan ang singsing sa kanyang daliri. Salamat po, Tita Corazon. Huwag kayong mag-alala kapag naiayos na ni Andre ang mga papeles para sa diborsyo at ang paglipat ng mga ari-arian, sisiguraduhin kong hindi makakakuha si Elena kahit isang singko. Wala naman siyang katibayan na may ambag siya sa kumpanya. Mabuti pa nga, tugon ni Mama Corazon habang tumatawa ng mahina. Palalabasin natin na may sakit siya sa pag-iisip para makuha rin natin ang buong karapatan kay Maya. Isang walang kwentang ina si Elena na hindi nararapat sa pamilya natin. Habang pinapanood ko sila mula sa screen ng aking telepono, ang aking buong katawan ay nanginginig sa matinding galit. Ang mga luha sa aking mata ay natuyo at napalitan ng malamig na determinasyon. Ang sakit na naramdaman ko kanina ay mabilis na nagbago at naging isang malaking apoy ng galit. Hindi na ako ang Elena na magtititiis at magmamakaawa.
Nang umalis si Celine at pumasok si Mama Corazon sa kanyang kwarto, mabilis akong bumaba sa sala. Dahan-dahan kong kinuha ang micro SD card mula sa hidden camera sa estante. Ang maliit na kulay itim na card na ito ay naglalaman ng buong pag-uusap nila. Ang malinaw na patunay ng kanila mismong masamang balak laban sa akin at sa aking anak. Pumasok ako sa aming kwarto at inilagay ang micro SD card sa likod ng lumang larawan ng aming pamilya na nakasabit sa dingding. Sa panlabas, mukha kaming isang masayang pamilya sa larawang iyon. Ngunit sa likod nito ay nakatago ang katotohanan ng kanilang kabuktutan. Sa sandaling iyon, narinig ko ang yabag ng mga paa ni Mama Corazon na patungo sa aking kwarto. Mabilis kong isinara ang frame at humarap sa pinto habang itinago ang aking nanginginig na mga kamay sa aking likuran. Habang hawak ko ang litrato ng aking orihinal na draft sa screen ng telepono, alam kong hindi na ako pwedeng magpakita ng anumang kahinaan. Ang bawat hakbang ko mula ngayon ay kailangang pinag-isipan ng mabuti. Kinaumagahan, bago pa magising si Andre, pumasok ako sa kwarto ni Maya. Nakita ko siyang nakaupo sa tabi ng kanyang bintana. Tahimik na nakatitig sa labas at hawak ang isang maliit na silver na kwintas na may pendant na puso. Nang makita niya ako, mabilis niyang itinago ang kwintas sa kanyang bulsa. Lumapit ako sa kanya at dahan-dahang umupo sa tabi ng kanyang kama. Maya, anong itinago mo? Malambing kong tanong. Yumuko si Maya. Ang kanyang mga mata ay nag-umpisang mapuno ng luha. Dahan-dahan niyang inilabas ang kwintas at inabot sa akin. Mommy, ibinigay po ito sa akin ni Tita Celine noong nakaraang linggo. Noong pumunta kami sa mall kasama si Daddy, mahinang bulong ni Maya. Sinabi po sa akin ni Daddy na huwag ko daw sabihin sa inyo dahil magagalit ka at malulungkot. Sinabi rin po niya na kung magiging mabait ako kay Tita Celine, bibilhin nila sa akin ang lahat ng gusto ko. Ang bawat salita ng aking anak ay parang matalas na patalim na sumaksak sa aking puso. Hindi lang ako ang ginagawa ni Andre ng masama. Unti-unti rin niyang tinuturuan ang aming 13 taong gulang na anak na magsinungaling at magtago ng lihim sa sarili niyang ina. Ginamit niya ang kapusukan at pagiging bata ni Maya upang protektahan ang kanyang kabit. Pakiramdam ko ay nagdilim ang aking paningin sa matinding galit. Ngunit pilit kong pinigilan ang aking sarili. Niyakap ko ng mahigpit si Maya at hinagkan ang kanyang ulo. Anak, makinig ka kay Mommy, bulong ko sa kanyang tainga habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Hindi mo kasalanan ng kahit ano, huwag ka nang matakot, hindi magagalit si Mommy sa'yo. Pero mula ngayon, kapag may ibinigay o sinabi sa'yo si Daddy o si Tita Celine, sabihin mo agad sa akin. Mali ba? Tumango si Maya habang nakayakap sa akin. Opo, Mommy. Ayaw ko po kay Tita Celine. Gusto ko po na tayo lang. Ang sandaling iyon ang naging huling rason na kailangan ko. Kung dati ay nag-aalinlangan pa ako dahil sa takot na masira ang pamilya, ngayon ay wala na akong anumang takot. Gagawin ko ang lahat upang mailigtas ang aking anak mula sa lason ng kanyang ama. Pagkatapos kong maihatid si Maya sa paaralan, agad akong dumiretso sa opisina ni Attorney Arturo Villena. Nang makapasok ako sa kanyang silid, nakita ko ang matandang abogado na nakaupo sa likod ng kanyang malaking wooden desk. Nakatitig siya sa akin ng may malalim na pag-unawa at awa. Alena, nabasa ko ang mensahe mo at nasuri ko na rin ang mga litratong ipinadala mo sa email. Panimula ni Attorney Arturo habang inilalapag ang isang kulay brown na folder. Ang mga disenyong iyon para sa Tagaytay Resort ay malinaw na mayroong iyong orihinal na lagda at petsa noong ikaw pa ang gumagawa ng mga krokis. Pwedeng-pwede nating sampahan ng kasong copyright infringement at fraud si Andre at si Celine. Hindi lang yan, Ate Arturo, malamig kong sagot habang inilalabas ang aking telepono at inilalapag sa kanyang mesa. Mayroon din akong audio recording ng pag-uusap nila at video kung saan ibinibigay ng biyenan ko ang pamanang alahas ng pamilya kay Selene habang pinaplano nila kung paano ako mawawalan ng karapatan kay Maya. Nakinig ng tahimik si Attorney Arturo habang pinapatugtog ko ang mga patunay. Umiling-iling ang matandang abogado sa matinding pagkadismaya. Napakatindi ng kabuktutan nila, Alena, ngunit kailangan nating mag-ingat. Si Andre ay may malakas na koneksyon sa ilang opisyal dahil sa kanyang mga proyekto. Kung maghahain tayo ng kaso ngayon,
pwedeng gamitin ng kanyang pamilya ang kanilang pera para i-please o itago ang kanilang mga ari-arian bago pa man mag-umpisa ang habla. Tumitig ako ng diretso sa mga mata ng abogado. Ano po ang dapat kong gawin? Kailangan nating patagong suriin ang lahat ng financial records ng kumpanya. Paliwanag ni Attorney Arturo, kailangan nating patunayan na ang kapital na ginamit niya noong nagsimula ang kanyang kumpanya ay nanggaling sa iyong mga personal na ari-arian o sa naiwang pamana ng iyong ama. Napahinto ako. Bigla kong naalala ang isang lumang dokumento na nakatago sa ilalim ng aking mga personal na papel sa bahay ng aking yumao na magulang. At si Arturo, mayroong isang parte ng lupa sa Laguna na ipinamana sa akin ni Papa, mabilis kong sabi. Noong bago pa lang ang kumpanya ni Andre, 10 taon na ang nakararaan, pumirma ako sa isang kasulatan dahil sinabi niyang gagamitin lang daw iyon bilang reference para sa kredibilidad sa bangko. Kumuha ng isang malalim na hininga si Attorney Arturo at mabilis na nag-type sa kanyang computer upang suriin ang Land Titles Registry. Pagkalipas ng ilang minuto, napatigil siya at tumingin sa akin nang may matinding gulat. Alena, hindi lang reference ang ginawa niya, seryosong sabi ng abogado. Iginawad ni Andre ang titulo ng lupa mo sa Laguna bilang pangunahing collateral para sa unang 5 milyong pisong loan ng kanyang kumpanya. Ibig sabihin, ang buong pundasyon ng kumpanya na ipinagmamayabang niya ngayon ay nakatayo sa mismong ari-arian na ipinamana sa iyo ng iyong ama. Napahawak ako sa gilid ng mesa. Ang aking buong katawan ay nanginginig sa malamig na katotohanan. At you were Arturo, bulong ko, habang pinipilit kong panatilihing matatag ang aking boses. Hindi ko na kailangan ng bawat pisong boythuong mula sa kanya. Gusto kong bawiin ang lahat ng sa akin. At gusto kong makita ng buong mundo kung sino talaga ang taong kasama nila. Tumingin sa akin si Atiwer Arturo at dahan-dahang tumango. Kung ganon, handa na ba ang iyong kalooban? Dahil sa susunod na linggo ay ang kasal ng nakababatang kapatid ni Celine na si Beatrice. Doon magkakasama ang lahat ng matataas na tao sa lipunan at ang buong pamilya Villamor. Iniyukayo ko ang aking ulo at dahan-dahan kong itinikom ang aking kamay hanggang sa mabaon ang aking mga kuko sa aking palad. Handang-handa na po ako, attorney. Ito na ang magiging huling araw ng kanilang pagpapanggap. Nang lumabas ako sa opisina ni Attorney Arturo, ang malamig na hangin ng hapon ay tila nagbigay sa akin ng bagong lakas. Ang katotohanang ang aking sariling pamanang lupa sa Laguna ang ginamit ni Andre upang simulan ang kanyang kumpanya ay ang pinakamalaking armas na hawak ko ngayon. Mabilis ang mga sumunod na araw. Sa tulong ni Ati Arturo, patago naming inihanda ang petisyon para sa injunction at cancellation ng mortgage sa bangko. Kasama ang kasong fraud at falsification of public documents laban kay Andre. Ngunit alam kong hindi sapat ang basta manalo lang sa korte. Gusto kong makita ng buong pamilya Villamor at ng kanilang mga negosyanteng kakilala kung anong uri ng tao ang ipinagmamayabang nila. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa bahay, dumating si Mama Corazon na may dalang isang malaking kulay, gintong sobre. Ibinagsak niya ito sa ibabaw ng mesa sa harap ko ng may mapanghamak ng ngiti. Alena, buksan mo yan, malamig niyang utos habang nakatayo sa aking harap. Iyan ang imbitasyon para sa kasal ni Beatrice, ang kapatid ni Selene. Inaasahan ni Andre na darating ka at magiging maayos ang kilos mo. Huwag ka magpapakita ng anumang kabaliwan sa harap ng mga bisita dahil napakaraming kilalang tao ang darating. Kinuha ko ang kulay gintong sobre at dahan-dahang binuksan ito. Sa loob ay ang isang napakagang wedding invitation na madadrape ng mamahaling laso. Sa listahan ng mga espesyal na bisita at sponsors, nakasulat ang pangalan ni Andre Villamor at Selene Ramos bilang primary sponsors at guest of honor. Wala man lang ang pangalan ko. Ginawa nila akong isang invisible na tao, isang asawang dapat lang magtago sa sulok, habang ang aking asawa at ang kanyang kabit ay rumarampa sa harap ng mataas na lipunan. Tumingin ako kay Mama Corazon at dahan-dahang ngumiti. Makakaasa po kayo, Mama. Darating ako. Sisiguraduhin kong hindi makakalimutan ng lahat ang kasal na ito, mahinang sagot ko. Tinitigan ako ni Mama Corazon ng may konting pagtataka dahil sa aking pagiging kalmado. Ngunit agad ding nagtaas ng kilay at tumalikod. Pagkaalis niya, kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ko si Ramon, ang pinsan ni Andre
na matagal ng tahimik at hindi nakikialam sa mga usapin ng pamilya. Si Ramon ang namamahala sa technical at audiovisual system ng malaking hall kung saan gaganapin ang reception ng kasal ni Beatrice. Ramon, kailangan kong makipagkita sa'yo, diretso kong sabi sa kabilang linya. Nagkaroon ng maikling katahimikan sa kabilang linya bago sumagot si Ramon. Alam ko ang ginagawa ng pinsan ko at ni Celine, Alena. At alam ko rin kung paano kanila itinuturing sa bahay na iyan, seryosong sabi ni Ramon. Magkita tayo sa coffee shop sa tabi ng hall bukas ng gabi. Kinabukasan, nakipagkita ako kay Ramon. Inilapag ko sa mesa ang USB flash drive na naglalaman ng lahat ng ating nakalap na ebidensya. Ang video ng pagbibigay ng singsing ni Mama Corazon, ang mga audio clip ng usapan ni Andre at Selene, pati na rin ang mga malinaw na dokumento ng pagnanakaw sa aking mga disenyo at ang peking pirma sa aking pamanang lupa. Tiningnan ni Ramon ang USB at tumingin sa akin ng may malalim na respeto. Sigurado ka na ba rito, Alena? Kapag ipinalabas ko ito sa malaking screen sa gitna ng reception, masisira ang pangalan ng buong pamilya Villamor. Walang makakaligtas sa kanila, tanong ni Ramon. Tumingin ako ng diretso sa kanya nang walang kaunting alinlangan sa aking mga mata. Hindi ako ang sumira sa pamilya nila, Ramon. Sila ang sumira sa sarili nila dahil sa kanilang kasakiman at kataksilan. Ang ginagawa ko lang ay ang pagpapakita ng katotohanan. Dahan-dahang tumango si Ramon at kinuha ang USB. Tutulungan kita, Alena, hindi dahil sa galit ako kay Andre, kundi dahil nakita ko kung paano rin ginawa ng tatay ko ang ganyang kataksilan sa nanay ko noon. Hakbang mo ito para sa iyong karangalan. Umalis ako sa lugar na yon na may bitbit na malamig na kapayapaan sa aking dibdib. Ang lahat ng tao ay nakahanda na para sa malaking kasal. Ang pamilya Villamor ay abala sa pagsuot ng kanilang mga mamahaling damit at paghahanda ng kanilang mga plastik na ngiti. Hindi nila alam, ang kasal na inaakala nilang gabi ng kanilang pagtatagumpay ay magiging gabi ng kanilang kabayaran. Ang gabi bago ang kasal ni Beatrice ay napakatahimik sa aming bahay. Ngunit para sa akin, ito ang katahimikan bago ang malakas at wawasak na bagyo. Sinigurado ko muna na ganap na ligtas si Maya. Inihatid ko siya sa bahay ng aking tiyahin sa probinsya upang hindi niya masaksihan ang magaganap na malaking kaguluhan sa reception. Noong nagpapaalam ako sa kanya sa tabi ng sasakyan, hinawakan ni Maya ang aking dalawang kamay at ngumiti ng may buong tiwala sa akin. Mommy, mag-iingat ka po. Maghihintay ako sa pagbabalik mo na kasama ka. Mahinang bulong ni Maya sa akin. Ang mga salitang iyon ng aking anak ang naging nagniningning kong baluti at patalim. Pagbalik ko sa Maynila, agad akong nag-ayos ng aking sarili para sa gabi ng kasal. Hindi ako nagsuot ng mamahaling alahas o kumikislap na gown na katulad ng gustong ibida ni Selene. Pumili ako ng isang simpleng eleganteng itim na terno na may malinis na gupit. Isang damit na nagpapakita ng dignidad at lakas ng isang babaeng hindi kailanman pwedeng yuyukod sa kataksilan at pangaalipusta. Nang makarating ako sa malaking grand ballroom ng hotel, kung saan gaganapin ang reception, puno na ang buong lugar ng mga mamahaling bisita, mga kilalang negosyante sa industriya ng konstruksyon, at ang buong angkan ng pamilya Villamor at Ramos. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Andre na nakasuot ng napakagandang tuksedo, habang nasa tabi niya si Celine na nakasuot ng isang mamahaling designer dress. Katabi rin nila si Mama Corazon na abala sa pagmamayabang sa kanyang mga kaibigan, habang ipinapakita ang berdeng pamanang singsing sa daliri ni Selene. Nang makita ako ni Andre na dahan-dahang pumapasok sa pinto, agad na napawi ang ngiti sa kanyang mukha. Mabilis siyang lumapit sa akin at hinawakan ng mahigpit ang aking braso habang nakatitig ng may matinding pagbabanta sa aking mga mata. Alena, bakit itim ang suot mo? Kasal ito ng kapatid ni Selene, hindi burol. Galit at pabulong niyang sabi habang nakatitig sa akin. Umayos ka ngayong gabi. Kung gagawa ka ng anumang kabaliwan o eksena rito, sisiguraduhin kong magsisisi ka sa buong buhay mo. Tinitigan ko si Andre ng diretso sa kanyang mga mata. Wala na kahit katiting na takot o pagmamahal ang natitira sa aking puso para sa kanya. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay mula sa aking braso. Huwag ka mag-alala, Andre. Hindi ako gagawa ng eksena. Pupunta lang ako rito para panoorin ang totoong dula ng buhay niyo. Malamig at kumpiyansa kong sagot sa kanya.
Napatingin sa amin si Selene at lumapit na may kasamang plastik na nangiti sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ang balikat ni Andre at tumingin sa akin nang may tahasang pangmamaliit. Alena, mabuti naman at nakarating ka. Sayang nga lang at hindi ka namin naisama sa presidential table dahil puno na ang mga upuan para sa mga mahahalagang bisita. Doon ka na lang sa mesa, sa pinakalikod, malapit sa pinto. Nakangiting sabi ni Selene habang ipinapakita ang berdeng singsing sa kanyang daliri. Salamat, Selene. Mas gusto ko nga roon sa likod, mahinang sagot ko, habang nakatitig sa singsing sa kanyang kamay. Dahil mula sa likod, mas malinaw kong makikita ang pagbagsak ninyong dalawa sa harap ng lahat. Nagkatinginan si Andre at Selene nang may pagtataka at konting takot sa aking mga salita. Ngunit bago pa sila makapagsalita, umalingaw-ngaw ang boses ng host sa speaker ng bulwagan na nagpoproklama sa pagsisimula ng formal program ng reception. Umayos nang tayo ang lahat ng bisita. Umupo ako sa pwesto sa pinakalikod, napakalapit sa control booth kung saan nakatayo si Ramon na may hawak na laptop. Lumapit sa akin si Ramon at dahan-dahang tumango bilang senyales na nakahanda na ang lahat. Tumingin ako sa malaking LED screen sa gitna ng entablado na kasalukuyang nagpapakita ng mga pampamilyang litrato ni Selene at Beatrice. Tumingin ako sa aking orasan sa bisig. Sa loob ng ilang sandali, magsisimula na ang espesyal na video presentation na inihanda para sa mga sponsors at pamilya. Kinuha ko ang aking baso ng tubig, dahan-dahan kong ininom ito, at ibinaba sa mesa ng may malamig na determinasyon. Ito na ang sandali ng katotohanan na hindi nila kailanman takasan. Namatay ang mga ilaw sa loob ng Grand Ballroom. Tumahimik ang buong bulwagan habang nakatitig ang lahat ng mga bisita sa malaking LED screen sa gitna ng entablado. Ayon sa opisyal na programa, ito na ang oras para sa tampok na video tribute para sa mga sponsors at sa pamilya ni Andre at Selene. Nakatayo si Andre sa gilid ng entablado, nakangiti ng napakalapad at may hawak na baso ng mamahaling champagne. Sa tabi niya, nakahawak si Celine sa kanyang braso habang pilit na ipinapakita ang berdeng pamanang singsing sa lahat ng mga bisita. Si Mama Corazon naman ay nakaupo sa presidential table. Nakataas ang noo at puno ng matinding pagmamayabang. Ngunit nang magsimula ang video, hindi ang mga pampamilyang litrato ang lumabas sa malaking screen. Biglang umalingaw-ngaw sa buong audio system ng hotel ang malinaw na boses ni Selene mula sa isang lihim na video recording. Salamat po, Tita Corazon. Huwag kayong mag-alala kapag naiayos na ni Andre ang mga papeles para sa diborsyo at ang paglipat ng mga ari-arian. Sisiguraduhin kong hindi makakakuha si Alena kahit isang singko. Wala naman siyang katibayan na may ambag siya sa kumpanya. Nagkaroon ng malakas at nagugulumihan ng bulungan sa buong bulwagan. Napatigil ang mga tao sa pagkain. Nagkatinginan ang mga negosyante at kilalang bisita sa industriya. Agad na napawi ang ngiti sa mukha ni Andre. Naging maputla ang mukha ni Selene habang nakatitig sa screen na ngayon ay nagpapakita ng malinaw na video. Sa sala ng aming bahay, ang mismong eksena, kung saan isinusuot ni Mama Corazon ang pamanang singsing ng pamilya Villamor sa daliri ni Selene. Mabuti pa nga, umalingaw-ngaw rin ang boses ni Mama Corazon mula sa mga speaker sa buong bulwagan. Palalabasin natin na may sakit siya sa pag-iisip para makuha rin natin ang buong karapatan kay Maya. Isang walang kwentang ina si Alena na hindi nararapat sa pamilya natin. Napatayo si Mama Corazon sa kanyang upuan, halos mabilaukan at hindi makahinga sa matinding gulat at kahihiyan. Patayin niyo yan! Patayin niyo ang screen na yan! Sigaw ni Andre habang mabilis na tumatakbo patungo sa control booth. Ngunit bago pa siya makalapit sa booth, mabilis na nagbago ang mga larawan sa screen. Lumabas doon ang mga opisyal na dokumento mula sa Land Titles Registry, ang malinaw na katibayan na ang pamanang lupa ng aking ama sa Laguna ang ginamit ni Andre bilang collateral para sa unang loan ng kanyang kumpanya. Kasunod nito ay ang mga blueprint ng Tagaytay Resort na mayroong aking orihinal na lagda, katabi ng nakaw na bersyon na pinalitan ng pangalan ni Selene. Namatay ang audio at nagliwanag ang mga ilaw sa bulwagan. Ang buong lugar ay napuno ng matinding katahimikan at ng gulat na tingin ng daan-daang bisita na nakatitig kina Andre, Selene at Mama Corazon. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan sa likod.
Sa gitna ng katahimikan ng lahat, naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa entablado. Ang bawat hakbang ng aking mga sapatos ay tila nagpapatremblor sa lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Nakatayo ako sa gitna ng entablado at kinuha ang mikropono mula sa podium. Tumingin ako sa paligid sa mga taong dating nagmamaliit sa akin at sa 3 taong sumira sa aking buhay. Hindi ko ginawa ito upang sirain ang kasal ni Beatrice. Seryoso at malinaw kong sabi sa mikropono. Ang boses ko ay buong-buo at walang kaunting takot. Ginawa ko ito dahil sa loob ng 15 taon, tinawag ako ng pamilyang ito na walang kwenta, palamunin, at isang asawang walang ambag. Ngayong gabi, gusto ko lang na marinig at makita ng buong mundo ang katotohanan. Tumingin ako ng diretso kay Andre na nakatayo sa ibaba ng entablado. Nanginginig ang mga kamay at basang-basa ng malamig na pawis ang noo. Andre, ang kumpanyang ipinagmamayabang mo ay nakatayo sa dugo at pawis ng aking ama. Ang mga disenyong ipinagmamalaki ni Celine ay ang aking mga obrang nanakaw ninyo, at ang pagmamahal na itinapon nyo ay ang huling bagay na makukuha nyo mula sa akin. Ibinaba ko ang mikropono sa ibabaw ng mesa. Walang sino man sa bulwagan ang nakapagsalita. Wala ring nakapigil sa akin habang dahan-dahan akong tumatalikod at naglalakad palabas ng pintuan ng Grand Ballroom nang may taas noong dignidad at malinis na dangal. Nang lumabas ako sa Grand Ballroom ng hotel, naramdaman ko ang malamig na hangin ng gabi na yumakap sa aking mukha. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 15 taon, nakahinga ako ng maluwag at walang anumang bigat sa aking dibdib. Ngunit sa loob ng bulwagan, nagsimula pa lamang ang tunay na tatarik at kaguluhan. Habang naglalakad ako patungo sa parking lot, narinig ko ang mabilis na yabag ng mga sapatos mula sa aking likuran. Si Beatrice, ang ikakasal na nakasusuot pa ng kanyang puting wedding gown, ay patakbong lumabas ng pintuan habang umiiyak ng matindi. Kasunod niya ang kanyang asawa at ang pamilya Ramos. Napatigil si Beatrice nang makita ako at mabilis na lumapit. Ate Alena, patawarin mo ako, sigaw ni Beatrice habang humahagulgol sa harap ko. Hindi ko alam na ganyan kabuktot ang kapatid ko. Hindi ko alam na ginamit pala ni Celine ang perang inutang niya sa akin para sa negosyo ninyo ni Andre. Napatingin ako sa kanya ng may awa. Si Beatrice ay wala ring kaalam-alam na ginamit lang din siya ni Celine bilang kasangkapan. Nalaman ko rin lang kanina, patuloy ni Beatrice habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Pinalabas ni Celine na tutulungan niya ako sa kasal na ito, pero ang totoo, kinuha niya ang buong pondo ng aming pamilya para i-invest sa mga peking proyekto nila ni Andre, isang napakasamang kapatid ni Celine. Sa gitna ng aming pag-uusap, mabilis na lumabas si Celine mula sa hotel. Pilit na hinahawakan ang kanyang mamahaling damit habang sinusundan ng mga bisitang nagbubulungan at nagre-record gamit ang kanilang mga telepono. Naging maputla at mukhang desperada ang kanyang mukha. Beatrice, bumalik ka sa loob. Pahiya na tayo sa mga bisita, galit na sigaw ni Celine sa kanyang kapatid. Humarap si Beatrice kay Celine at nang walang alinlangan, sinampal niya ito ng napakalakas sa mukha. Napatakip si Celine sa kanyang pisngi at napaatras. Huwag ka nang magpanggap, Celine, galit na sigaw ni Beatrice. Nasisira ang kasal ko dahil sa kasakiman mo. Hindi na kita itinuturing na kapatid. Isusumbong kita kay Papa at kukuha ako ng abogado para bawiin ang lahat ng perang nanakaw mo sa akin. Habang nag-aaway ang magkapatid, lumabas din si Andre kasama si Mama Corazon. Nakahawak si Mama Corazon sa kanyang dibdib. Halos hindi makatayo sa matinding kahihiyan, habang si Andre ay mukhang nawala ng bait. Mabilis na lumapit si Andre sa akin at nanalangin habang hawak ang dalawa niyang kamay. Alena, pakiusap, burahin mo ang mga ipinost mo o sabihin mo sa mga tao na nagkamali ka lang. Pilit at pawis na, sabi ni Andre. Nakatanggap agad ako ng tawag mula sa bangko. Ipi-freeze nila ang account ng kumpanya dahil sa kaso ng falsification sa lupa mo sa Laguna. Mawawala ang lahat sa akin, Alena. Tinitigan ko si Andre, ang lalaking dating napakataas ng tingin sa sarili, ang lalaking pilit na nagmamaliit sa akin at nagpaparamdam na wala akong halaga, ay nakatayo ngayon sa harap ko habang nanginginig sa takot. Dahan-dahan akong humakbang pabalik. Hindi ko na kailangang magsinungaling, Andre, malamig kong sagot sa kanya. Ang katotohanan ang sumisira sa iyo ngayon, hindi ako.
Ang lahat ng mayroon ka ay itinayo mo sa pagnanakaw at pagsisinungaling. Oras na para ibalik mo ang hindi sa'yo. Sa sandaling iyon, dalawang pampasahirong sasakyan ng pulis ang dahan-dahan na huminto sa harap ng hotel. Lumabas ang dalawang pulis kasama si Atewazir Arturo Villena. Hinoong Andre Villamor, seryosong pahayag ng pulis, habang inilalabas ang isang opisyal na sulat. Mayroon kaming subpoena at formal notice para sa injunction at freeze order mula sa korte kaugnay ng kasong fraud, falsification of public documents, at copyright infringement na inihain ng kampo ng iyong asawa na si Mrs. Alena Villamor. Napatingin si Andre sa mga pulis at kay Atejir Arturo. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumagsak sa kanyang tagiliran. Si Selene ay napaupo sa semento habang pilit na itinatago ang kanyang mukha sa mga kamera ng mga tao. Lumapit sa akin si Atejir Arturo at ngumiti ng may malalim na tagumpay. Naisagawa na natin ang unang hakbang, Alena. Ligtas na ang iyong ari-arian at hindi na nila kailanman magagalaw ang pamana ng iyong ama. Tumingin ako sa huling pagkakataon kina Andre, Selene at Mama Corazon na ngayon ay naliligiran ng mga pulis at nagmamasid na tao. Tumalikod ako at sumakay sa kotse ni Atejir Arturo. Ito ang tanging simula ng aking bagong buhay. Pagkalipas ng 3 buwan mula noong gabi ng kasal ni Beatriz, ganap nang naisagawa ng korte ang freeze order sa lahat ng asset at bank accounts ng kumpanya ni Andre. Ang dula-dulaan ng kanilang tagumpay ay tuluyan nang natapos. Sa tulong ni Atejir Arturo, nakuha ko na ang buong legal custody kay Maya. Nakatira na kami ngayon sa isang payak, ngunit malinis na bahay sa Laguna, malapit sa pamanang lupa ng aking yumao na ama. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan at kalayaan sa aming buhay ng aking anak. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng aking mga lumang kagamitan sa pagguhit sa aking bagong maliit na studio sa bahay, dumating si Atejir Arturo na may dalang mga opisyal na papeles mula sa korte. Alena, tapos na ang preliminary hearing para sa kasong falsification at copyright infringement. Panimula ni Atejir Arturo, habang inilalapag ang mga kulay brown na folder sa aking mesa. Dahil sa mga ebidensya ng iyong orihinal na lagda at ang mabilis na pagkakaroon ng warrant para sa bank records, napilitan ng korte na kanselahin ang mortgage sa iyong pamanang lupa sa Laguna. Kumuha ako ng isang malalim na hininga habang tinitingnan ang titulo ng lupa. Ang pangalan ng aking ama at ang aking sariling pangalan ay muling naging malinis at ganap na malaya mula sa anumang utang at panloloko ni Andre. Kamusta na po ang lagay ni na Andre at Selene? Mahinang tanong ko habang inaayos ang aking mga lapis. Umiling-iling si Atejir Arturo nang may malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Nagkaroon ng napakatinding away ang dalawa, kwento ng matandang abogado. Nang ma-freeze ang pera ng kumpanya, pilit na kinuha ni Celine ang natitirang pondo sa kanilang joint account upang makatakas at pambayad sa kanyang mga malalaking utang kay Beatriz at sa pamilya Ramos. Ngunit nalaman ito ni Andre at nagreklamo rin siya ng estafa laban kay Selene. Ngayon, nagpapakasuhan sila sa korte habang wala na silang perang magamit. Nakinig ako ng tahimik sa bawat salita. Ang dalawang taong dating nagtsitsismisan, nagmamaliit at nagpaplanong sirain ang aking buhay, ay ngayon ay nagmamabilisang nagsisisihan, nag-aaway, at nagpapakasuhan sa korte para sa tira-tirang pera. Si Mama Corazon naman, patuloy ni Atejir Arturo, ay napilitang umalis sa kanilang malaking bahay dahil pinalalayas na sila ng bangko dahil sa hindi nababayarang amortasyon. Nakatira siya ngayon sa isang maliit na apartment sa probinsya, habang ang kanyang paboritong anak na si Andre ay naghahanap ng trabaho bilang isang ordinaryong site foreman sa ibang lugar. Ngunit walang gustong kumuha sa kanya dahil sa nasirang reputasyon sa industriya. Hindi ako nakaramdam ng matinding galit at hindi rin ako nagdiwang sa kanilang pagbagsak. Ang naramdaman ko lang sa aking dibdib ay ang malalim na katotohanan na ang karma ay hindi kailanman nagmamadali, ngunit laging dumadating sa tamang panahon at tamang paraan. Ano na ang plano mo ngayon, Alena? Tanong ni Atejir Arturo habang nakatitig sa aking mga bagong blueprint na nakalapag sa mesa. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko si Maya na masayang nagdidilig ng mga halaman sa aming maliit na bakuran habang tumatawa at kumakanta.
Kinuha ko ang aking lapis at dahan-dahang humawak sa malinis na papel na nakalapag sa aking mesa. Mag-uumpisa ako ulit, attorney, seryoso at kumpiyansa kong sagot. Magbubukas ako ng sarili kong maliit na architecture studio, hindi para patunayan ng kahit ano sa kanila, kundi para patunayan sa sarili ko at kay Maya na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa gamit ang sarili kong talento. Inilapag ko ang aking lagda sa kanang sulok ng aking bagong blueprint para sa isang proyekto ng murang pabahay sa barangay. Ito ang unang proyekto na aking itatayo gamit ang sarili kong pangalan, sarili kong kakayahan, at malayang dignidad na walang sinuman ang makakagaw pa. Pagkalipas ng 1 taon, opisyal nang nabuksan ang aking sariling maliit na architecture studio sa Laguna. Naging mabilis ang pagkilala sa aking mga gawa dahil nakatutok ako sa pagdidisenyo ng mga matitibay, magagandang bahay na abot kaya para sa mga ordinaryong pamilyang Pilipino. Sa tulong ni Ramon at ng ilang mga kaibigan sa industriya na naniwala sa aking kakayahan, nakakuha ako ng mga proyekto para sa mga munisipalidad at maliliit na negosyo. Ang bawat gusaling aking iginuhit ay mayroong buhay dahil itinayo ito ng may honesty, pagmamahal at malinis na dangal. Isang hapon, habang nagchinecheck ako ng mga panukalang blueprint sa aking mesa, may pumasok na isang lalaki sa pinto ng aking studio. Nakatayo sa harap ko si Andre. Napakalayo na ng kanyang hitsura mula sa lalaking dating napakataas ng tingin sa sarili. Pumayat siya ng matindi, kulubot ang kanyang damit, at halatang marami ng pinagdaanang hirap. Nawala na ang kanyang mamahaling sasakyan, ang kanyang tuksedo, at ang kanyang gintong orasan. Tumingin siya sa akin nang may malalim na pagsisisi at pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Alena! Mahinang tawag ni Andre sa akin. Ang kanyang boses ay nanginginig at tila mawawala ng hangin. Ibinaba ko ang aking hawak na lapis at pilit na ginawang kalmado ang aking sarili. Wala akong naramdamang galit o takot, kundi isang malamig na pagkilala sa isang taong naging bahagi ng aking nakaraan. Anong ginagawa mo rito, Andre? Malamig kong tanong sa kanya. Lumapit si Andre ng 2 hakbang at dahan-dahang lumuhod sa semento sa harap ng aking mesa. Iniyukayok niya ang kanyang ulo habang dahan-dahang pumapatak ang kanyang mga luha sa sahig. Alena, patawarin mo ako, hagulhol ni Andre habang pilit na inaabot ang gilid ng aking mesa. Mali ang lahat ng ginawa ko sa'yo. Nawala na ang kumpanya ko, iniwan na ako ni Celine, at kinuha ang lahat ng pera, at wala na akong kahit ano. Si Mama ay may sakit sa probinsya at hindi ko man lang maibili ng gamot. Naintindihan ko na kung gaano kita nasaktan. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Bumalik ka na sa akin, Alina. Tinitigan ko ang lalaking nakaluhod sa aking harap. Ito ang lalaking dating nagpalayas sa akin sa aking sariling bahay. Ang lalaking nagnakaw ng aking mga proyekto. At ang lalaking nagturo sa aming anak na magsinungaling sa akin. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan at humarap sa kanya ng may buong dignidad. Andre, tumayo ka dyan, seryoso kong sabi habang nakatitig sa kanya. Huwag kang lumuhod sa harap ko. Hindi ako galit sa'yo, pero hindi rin ibig sabihin niyon ay babalik pa ako sa'yo. Tumingala si Andre habang umiiyak. Bakit, Alena? Hindi mo na ba ako pwedeng patawarin? Para man lang kay Maya, para magkaroon muli ng buong pamilya ang anak natin. Tumingin ako sa malaking bintana ng aking studio. Sa labas, nakita ko ang aking mga bagong blueprint na nakasabit sa dingding at ang pangalan ng aking studio na nakasulat sa salamin. Pinatawad na kita, Andre, para sa sarili kong kapayapaan, malamig ngunit buo kong sagot. Pero ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na papayag akong muli mong sirain ang buhay ko. Dati, akala ko ang Hanfok ay ang magkaroon ng lalaking magmamahal sa akin buong buhay. Pero ngayon, na-realize ko na ang tunay na Hanfok ay ang hindi mo na kailangang mawala ang sarili mo para lang mahalin ng ibang tao. Napayuko si Andre. Alam niyang wala na siyang anumang puwang sa aking buhay. Naka-move on na ako, Andre, at ang tanging tulong na maibibigay ko sa'yo ay ang payuhan kang magsimula ulit ng may katapatan at maging isang mabuting ama kay Maya kapag bibisita ka. Ngunit bilang asawa, matagal nang patay ang Alena na kilala mo. Tumalikod ako at muling kinuha ang aking lapis upang magpatuloy sa pagtatrabaho. Tahimik na tumayo si Andre. Pinunasan ang kanyang mga luha
at dahan-dahang lumabas ng aking studio nang walang anumang naisagot. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na tagumpay. Hindi dahil lumuhod siya sa harap ko, kundi dahil ganap na akong malaya mula sa bawat sakit ng nakaraan. Pagkalipas ng 2 taon mula nang magbukas ang aking sariling studio, nakatanggap ako ng isang opisyal na imbitasyon mula sa Philippine Institute of Architects. Ang aking natatanging proyekto para sa mga abot-kayang tahanan sa mga barangay sa Laguna ay napili bilang pinakamahusay na tagumpay para sa Community Architecture Award ngayong taon. Nang gabi ng parangal sa isang malaking grand ballroom ng hotel sa Maynila, nakatayo ako sa likod ng entablado habang dahan-dahang inaayos ang aking simpleng itim na gown. Kasama ko si Maya, na ngayon ay 15 taong gulang na at isang matalinong estudyante sa mataas na paaralan. Hinawakan niya ang aking 2 kamay at ngumiti ng may matinding pagmamamalaki sa kanyang mga mata. Mommy, ikaw ang pinakamagaling at pinakamatapang na arkitekto sa buong mundo para sa akin. Mahinang bulong ni Maya habang nakayakap sa aking tagiliran. Nang umalingaw-ngaw ang aking pangalan sa mga speaker bilang tagapagwagi ng parangal, sumabog ang malakas na palakpakan ng daan-daang tao sa buong bulwagan. Umakyat ako sa entablado ng may buong dignidad. Bitbit ang pangalan ng aking yumao na ama at ang karangalan ng aking pagkababae. Inabot sa akin ng Pangulo ng Asosasyon ang malaking trofeo na gawa sa tanso at kristal. Habang nakatayo ako sa harap ng mikropono sa ilalim ng maliwanag na ilaw, tiningnan ko ang mga kilalang tao sa aking harap. Ang parangal na ito ay hindi lang para sa akin. Panimula ko habang nakatingin ng diretso sa lahat ng mga bisita. Iniaalay ko ito sa lahat ng mga kababaihan at mga ina na minsan nang pinaniwala ng mundo na wala silang halaga kapag wala ang isang lalaki sa kanilang tabi. Sa lahat ng mga babaeng nagsakripisyo ng kanilang mga pangarap para sa pamilya, ngunit itinapon at ginawa lang na parang walang ambag sa lipunan. Huminto ako ng sandali at kumuha ng isang malalim na hininga upang palamigin ang aking nagagalak na dibdib. Nais kong sabihin sa inyo ngayong gabi, hindi kailanman kasalanan ang magmahal at magsakripisyo para sa pamilya. Ngunit huwag ninyong isasakripisyo ang inyong buong pagkatao para sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa inyo. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkakaroon ng maraming ari-arian o ang paghihiganti sa mga nagtaksil sa inyo, kundi ang muling pagbuo sa inyong sariling dignidad, dangal at kapayapaan. Umalingaw-ngaw ang mas malakas na palakpakan at pagpupugay mula sa mga tao sa buong bulwagan. Nakita ko si Attorney Arturo at si Ramon sa harap na nakangiti at pumapalakpak ng may malalim na respeto. Nang matapos ang gabi at palabas na kami ng hotel ni Maya, nalaman ko mula kay Ramon ang huling balita tungkol sa buhay ni Selene at Andre. Si Selene ay natagpo ang nagtatago sa isang malayong probinsya matapos sampahan ng kasong estafa at pagnanakaw ng sarili niyang pamilya. Nahaharap siya ngayon sa maraming taong pagkakulong nang walang perang pambayad sa abogado at walang pamilyang gustong dumalaw sa kanya. Si Andre naman ay patuloy na nagtatrabaho bilang isang ordinaryong draftsman sa isang maliit na kumpanya sa malayo, habang dahan-dahan pa ring nagbabayad ng mga natitirang utang ng kanyang dating kumpanya. Si Mama Corazon ay matandang may sakit na nakatira sa probinsya na umaasa na lang sa kaunting tulong na ipinapadala ko buwan-buwan para sa kanyang mga gamot. Isang tulong na ibinibigay ko hindi dahil sa pagmamahal sa kanila, kundi dahil sa kaawaan at malinis na konsensya ng aking puso. Inilagay ko ang aking kristal na trofeo sa tabi ng upuan sa sasakyan habang nagmamaneho ako pabalik sa Laguna kasama si Maya. Tumingin ako sa kalangitan sa labas ng bintana na puno ng mga nagniningning na bituin. Wala na ang galit sa aking puso. Wala na rin ang sakit. Ang natira na lang sa aking dibdib ay ang malayang hangin at ang maliwanag na bukas na ako mismo ang nagdisenyo para sa aking sarili. Isang maaliwalas at napakagandang umaga sa Laguna, nakatayo ako sa balkonahe ng aming bagong tahanan. Isang magandang bahay na ako mismo ang nagdisenyo mula sa unang linya ng lapis sa papel hanggang sa huling patak ng pintura sa dingding. Ang bahay na ito ay hindi ginawa upang ipagmayabang ang yaman sa ibang tao, kundi upang maging isang tunay na kanlungan ng kapayapaan, pag-ibig at malayang dignidad. Sa gitna ng aming malawak na bakuran,
Nakikita ko si Maya na abala sa pag-aayos ng kanyang mga gamit para sa kanyang pagpasok sa kolehiyo sa susunod na buwan. Nais niyang kumuha ng kursong Business Administration upang tulungan ako sa pagpapalawak ng aming architecture firm sa probinsya. Ang kanyang mga ngiti ay puno ng liwanag at pag-asa at wala na kahit katiting na bakas ng takot o lungkot na dating gumagambala sa kanya noong mga panahong nakatira pa kami sa bahay ng mga Villamor. Kinuha ko ang aking lumang sketchbook mula sa mesa sa balkonahe. Binuksan ko ang unang pahina kung saan nakaguhit ang lumang draft ng Tagaytay Resort. Ang disenyong minsan nang ninakaw ni na Andre at Selene upang pahirapan at maliitin ako. Tinitigan ko ang aking sariling lagda at ang petsa sa ibaba ng papel. Dati akala ko ang papel na ito ay simbolo ng aking kawalan, kataksilan at pagkatalo. Ngunit ngayong umaga, na-realize ko na ito pala ang naging susi upang magising ako sa katotohanan, bumangon mula sa kadiliman, at bawiin ang buhay na nararapat para sa akin. Naupo ako sa kahoy na rocking chair sa balkonahe at dahan-dahang uminom ng mainit na kape. Tumingin ako sa malawak na lupain na ipinamana ng aking yumao na ama. Sa gitna ng berdeng damuhan, may mga bagong pundasyon ng mga bahay na kasalukuyang itinatayo ng aking studio para sa mga pamilya sa barangay. Ang bawat bahay ay may matitibay na poste at malalaking bintana upang pumasok ang liwanag ng araw at sariwang hangin. Pumasok si Maya sa balkonahe at umupo sa tabi ko. Pagkatapos ay dahan-dahang isinandal ang kanyang ulo sa aking balikat habang nakatitig sa magandang tanawin. "Mommy," mahinang sabi ni Maya habang nakatitig sa mga nagniningning na puno sa aming harap. "Salamat po dahil hindi ka sumuko noong mga panahong napakahirap ng lahat sa atin. Salamat dahil ipinaglaban mo ako at ang sarili mo laban sa kanila." Hinawakan ko ng mahigpit ang dalawang kamay ng aking anak at hinagka ng kanyang noo. "Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Maya," malambing kong sagot sa kanya habang nakangiti. "Dahil sa iyo, nahanap ko ang tunay na lakas ng loob na tumayo at maging matatag. Ang buhay ay hindi tungkol sa kung ilang beses ka bumagsak o nasaktan ng ibang tao, kundi kung paano ka babangon ng may malinis na dangal at lakas ng loob. Wala na akong hinahanap pang ibang tao upang kumpletuhin ang aking buhay. Hindi ko kailangan ng isang lalaki upang patunayan ang aking sariling halaga, at hindi ko kailangan ng patuloy na paghihiganti upang maging masaya. Ang tunay ng tagumpay ay ang makaramdam ng kapayapaan sa iyong sariling tahanan, kasama ang mga taong tunay na nagmamahal at nagpapahalaga sa iyo." Tumingin ako sa malayo habang dahan-dahang sumisikat ang araw sa ibabaw ng mga burol sa Laguna. Ang amoy ng sweet jasmine na minsan nang nagdala ng matinding sakit sa aking puso ay tuluyan ng napalitan ng sariwang amoy ng lupa, ng mga bulaklak sa bakuran, at ng malamig na hangin ng bagong umaga. Mula sa mga guho ng kataksilan at pangaalipusta, itinayo ko ang aking sariling buhay. At sa pagkakataong ito, ang pundasyon nito ay hindi kailanman magigiba dahil ito ay itinayo sa malayang pagmamahal, karangalan at walang katapusang kapayapaan sa aking puso. Ang amoy ng sweet jasmine ay hindi na nakakatakot dahil pinalitan na ito ng amoy ng bagong umaga at ng kapayapaan sa puso ni Alina. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa amin sa mahabang paglalakbay na ito ng buhay ni Alena. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, madalas kong naiisip ang eksena noong buong tapang na itinago ni Alena ang damit na may amoy ng pabango sa loob ng locked cabinet bilang unang ebidensya ng kanyang paglaban. Iyon ang sandali na nagpatunay na ang isang babae ay hindi kailanman dapat maging biktima magpakailanman. Nais kong mag-iwan ng isang mahalagang chim ng hiyem sa inyong mga puso ngayong gabi. Sa buhay, ang ating mga pangarap at kakayahan ay parang isang blueprint ng bahay. Kapag ibinigay natin ang ating buong blueprint sa ibang tao nang walang pag-iingat, madali nilang mananakaw ang ating mga pinaghirapan at palalabasin na wala tayong halaga. Ang pagkakaroon ng sariling kalayaan at independent financial foundation ay hindi nangangahulugang hindi ka nagtitiwala sa iyong kapareha. Ito ay ang paggarantiya na anuman ang mangyari sa hinaharap, mayroon kang sariling bahay na mababalikan at hindi ka kailanman mapipilitang magtiis sa pang-aabuso at kataksilan. Mga kaibigan,
habang pinakikinggan ninyo ang kwentong ito. Nasaan po kayo ngayon at anong gawain ang inyong ginagawa habang nakikinig? Kung kayo ang nasa kalagayan ni Elena noong gabi na nalaman ninyo ang pagtataksil ng inyong asawa at ng inyong matalik na kaibigan, gagawin niyo rin ba ang ginawa niyang paghahanda ng ebidensya bago lumaban o agad kayong makikipag-away? Ibahagi po ninyo ang inyong mga naiisip sa comment section sa ibaba. Dahil dito sa aming channel, nakahanda kaming makinig at magbigay ng suporta sa bawat kwento ng inyong buhay. Huwag niyo rin pong kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito sa inyong mga mahal sa buhay. Nawa ay magkaroon kayo ng isang payapa, ligtas at matatag na pamumuhay araw-araw. Ang pabango sa kamisa niya, ang bagong pundasyon ng aking buhay. Ang kwentong ito ay isinulat batay sa inspirasyon mula sa mga tunay na karanasan ng ating mga kababayan. Iniaalay para sa lahat ng mga taong patuloy na lumalaban para sa kanilang dangal at pamilya. Tandaan, ang lahat ng mga pangalan, karakter at kaganapan sa kwentong ito ay ginawa ng fiksyon upang magbigay ng aral, aliw at positibong inspirasyon sa bawat nakikinig.